Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jose Casas at shoutout kay Nick De Pudua. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Halos maglaslas na ang talam sa pagitan ng leeg ni Piyuan, biglang huminto ang kutsilyo sa leeg na parang huminto. Sandaling natigilan ang nakababatang kapatid. Nang gusto niyang gamitin muli ang kutsilyo, nalaman niyang hindi niya kayang ipilit ang sarili kahit anong mangyari. Ilang beses niyang sinubukan, ngunit parang 10,000 cat-ties ang bigat ng kutsilyo, at hindi niya ito maigalaw. Isang grupo ng mga magnanakaw, huwag mong itanong kung sino sila bago gumalaw ng mga tao. Iilan lang sa inyo, karapat-dapat ba kayo? Isang malamig na inumin ang dumating. Maraming tao ang tumingin sa paligid, ngunit walang bakas ng mga ito. Master, natuwa si Piyuan, at nang marinig niya ang boses na ito, nalaman niya kaagad na boses iyon ng kanyang amo. Kasabay nito, naaninag din si Ivory, at nagmamadali siyang tumingin sa paligid, 3,000. Isang figure ang biglang lumutang mula sa isang sulok, na parang multo, ngunit para kina Ivory at Piyuan, ang boses ay parang Diyos. Si Han Sanchen iyon. Fuck! Nasaan ang basura? Naglakas loob kang pigilan ang mga tiyuhin sa paggawa ng mga bagay, sa tingin ko, ikaw fucking ay hindi gustong mabuhay. Umalis ka na, hindi ka qualified na manatili sa lugar na ito, kung hindi. Kung hindi ano, ang lalaki ay orihinal na gustong magbanta, ngunit sa kalagitnaan ng kanyang mga salita, si Han Sanchen ay nagpakita na sa kanyang harapan at malamig na nagtanong. Noong nagsasalita siya kanina, ilang hakbang pa lang ang layo ni Han Sanchen sa kanya, pero ngayon, lumitaw na sa harap niya si Han Sanchen sa isang kisap mata. Sa ganoong bilis at pagbabago, ang kanyang buong pagkatao ay hindi man lang nagmuni-muni, at siya ay natitisod sa takot. Isang paa, hindi ako nang ahas sumagot. Tuldok, damn, medyo masama ang batang ito, kuya. Ito ay mailap, ito ay naruroon lamang, at ito ay naruroon muli ngayon. Kahit na ang taong kumubkob kay Ivory ay walang malapit na pakikipag-ugnayan kay Han Sanchen, hindi niya maiwasang makaramdam ng takot nang makita niya ang pagbabago ni Han Sanchen mula sa malayo. Medyo walang laman din ang puso ni kuya, pero paano lilipad ang pato na umaabot sa bibig? Bumantong hininga siya, natatakot sa gagawin niya. Matagal na kayong nagtutulungan ng kapatid ko, anong klaseng malaking tao ang hindi mo pa nakikita? Natatakot ka ba sa maliit na poste ng kawayan? Pilit na napabuntong hininga si kuya. Narinig ng ilang nakababatang kapatid ang mga salita at pinag-isipan ito ng mabuti, at tila ganoon din. Tama, dam, kakaibang pakulo ang ginawa ng batang ito, at ngayon lang talaga siya niloko. Grass, kunin mo siya. Ang ilang mga tao ay nagpasaya sa isa't isa, at pagkatapos ay tumigil sila sa pagsasalita ng walang kaparirikan, at ang dalawa sa kanila ay dahan-daang naglakad patungo sa Iron upang suportahan ang kanilang mga kapatid. Anak, kahit sino ka pa, now, let's give you a chance, or leave immediately, and we will treat it like nothing happened. Oh, I'll kill you now. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, kung talagang may kakayahan kang patayin ako, pumunta ka lang. Or else, kung hindi ano, tanong ng nakababatang kapatid. O papatayin kita, sabi ni Han Sanchen. Fuck you, brat, ikaw lang. Naglakas loob ka na magsalita sa amin ng ganito nang hindi nakikita kung gaano karaming buhok ang tumubo mo. Anong klaseng basura ka? Ang lakas ng loob mong kausapin ng ganyan ang amo ko. Nang makitang darating si Han Sanchen, ang dating emosyon ni Piyuan ay ganap na napalitan ng saya. Alam na alam niya na hanggat nandoon ang kanyang amo, walang makakasakit sa kanila. Hindi sa banggitin, ngunit lamang ng ilang mga kampan. Fuck, brat,
You're so crazy. Wait, papatayin ka namin kapag napatay namin ang bastard na ito. May gustong sabihin si Pi Yuan. Ngunit hinarang ni Han Sanchen, mahinang ngumiti si Han Sanchen, at malamig na sinabi, "No need to talk nonsense with them, trying to be rude to my wife and hurt my apprentice, such a person, I'll send them to hell with a knife, not anything else." Okay, Master, oras na para turuan ang mga bastos na ito ng magandang leksyon. Si Pei Yuan ay nagngangalit din ng kanyang mga ngipin. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, "Nagsisimula na kayo, hindi pa ako dumarating at nagtuturo sa inyo ng kahit ano, pero tama lang, nandito na kayo, at mayroon lang akong set ng mga bagay na sa tingin ko ay mas angkop para sa inyo, para makita ninyo ng malinaw." Guro, naiintindihan ng alagad. Okay, tandaan mong turuan si Pei mo kapag natutunan mo ito. Sa hinaharap, ituturo sa iyo ni Pei mo ang kanyang natutunan. Ideya ni Han Sanchen na magturo ng mga talento. Si Pei Yuan ay naiinip, at ang pamamaraan ng Stormang ang pinakaangkop. Matitiis ito ni Pei mo, at ang kanyang espiritual na paglilinang ay parang isang pato sa tubig. Hinati na ni Han Sanchen ang kanyang sarili sa dalawang bahagi at itinuro ang mga ito ng hiwalay. Sa ganitong paraan, ang dalawang disipulo ay may kanya-kanyang lakas, at kapag sila ay nagsanib puwersa, ito ay magiging mas kakilakilabot. Okay, matapos mahulog ang mga salita, lumipat si Han Sanchen. Storytelling channel sa YouTube. 72 Divine Sword. Fuck, ginagamit tayo ng bastard na ito bilang pagsubok, dito para turuan mga kapatid, tara na. Fuck, dapat turuan mo siya ng magandang leksyon. Ang apat na nakababatang kapatid na lalaki sa kabilang panig ay lubos na nagalit, at sinalakay din nila si Han Sanchen. Ngunit ang mga gustong maging master, tingnan ng malinaw, ang unang estilo. Natututo sila kung ano ang nababagay sa kanila, at pagkatapos ay ginagamit ang mga ito upang turuan ang iba. Sa ganitong paraan, maaaring turuan ng dalawang nakatatandang kapatid ang isa't isa. Ang bentahe nito ay pinagsasama-sama nila ang kanilang sariling pag-aaral kapag nagtuturo sila sa iba, at kasabay nito, maaari nga itong magturo sa ibang tao. Mahusay na hindi humingi ng payo, ngunit hindi bababa sa dalawang kapatid na lalaki ay maaaring malaman kung ano ang isa pang natutunan sa pangkalahatan, at sila ay magiging mas madaling gamitin kapag sila ay nagtutulungan. Ang unang estilo, kahit nakamangha-manghang, ay hindi masyadong mahiwaga. Kasabay nito, ang boses ni Han Sanchen ay nagmula sa isip ni Pi Yuan. Yan ang turo ng isip. Sa pangalawang estilo, ang antas ay naging mas komplikado, at ang mga galaw at mga diskarte sa pag-iisip ay naging mas mahirap na maunawaan, ngunit ang misteryo ng swordsmanship ay sumunod din. Yung ikatlo, yung pang-apat. Parami ng parami, lalong mahirap. Si Pei Yuan ay hindi nang ahas na baliwalain ito. Maingat niyang kabisado ang bawat hakbang at bawat detalye. Para sa kanya, kinakabahan siya at labis na inaabangan ito. Kung tutuusin, ito ang unang pagkakataon na sinundan niya ang master para malaman ang itinuro ng master. Grabe naman ang kalaban, andito ako ngayon, the 10th style, break it for me. Sa sandaling bumagsak ang boses, kasama ang ikasampung anyo ni Han Sanchen, direktang pinalipad ang apat na nakababatang kapatid. Walang magawang umiling, ang 72 espada ng mga Diyos ay kabuoang 72. Halatang imposibleng turuan kita ng maraming basura ngayon. Gayunpaman, hindi naman masama. Bagamat kakaunti lang ang 10 anyo, at least mas madali mong maalala at masanay. Tumanggaw si Pi Yuan. Galit na galit ang apat na maliliit na kapatid na iyon, at talagang ginawa nilang isipin ng mga tao ang kanilang sarili bilang mga eksperimentong materyales sa pagtuturo. Gayunpaman, ang katotohanan ay napaka-backbone, at sila ay natalo sa loob ng 10 galaw. Fuck, tuluyan na ring nagalit ang nangungunang panganay na kapatid. Kahit na hindi ko ito naranasan sa aking sarili, ito ay ang aking maliit na kapatid na lalaki pagkatapos ng lahat. Bukod dito, nagagalit din siya sa sitwasyon. Bumalik ka, sigaw niya. Nang marinig ito ng apat na nakababatang kapatid, hindi na nila pinansin ang sakit ng kanilang mga katawan, at nagmamadaling tumalikod at tumakbo palayo. Maya-maya'y muling nagsilapitan ang 7 tao. Kuya, ang batang ito ay may ilang mga kasanayan, hindi namin siya maaaring hawakan ng direkta. Tumanggaw si Kuya,
hindi naman siya bulag, syempre nakikita niya. Sa pag-iisip nito, napaatras siya ng bahagya. Biglang umihip ang itim na hangin sa likuran niya, at muling dumating ang hindi magandang amoy. Sa sandaling maamoy niya ang amoy na ito, agad na napansin ni Su Yingxia na may mali. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang karanasan sa ito ay hindi bihira. 3,000, ingat, lason ang hanging ito. Oo, guro, walang silbi ang lumaban ng may nakakagalit na enerhiya, tumakbo ka. Bahagyang naamoy din ito ni Han Sanchen, at talagang nararamdaman niyang may mali sa hangin. Nang marinig ni Yuchi si Pei Yuan na sumisigaw na walang silbi ang pagharang sa kanyang nakakagalit na enerhiya, nanliit ang gilid ng kanyang mga mata. Di nagtagal, naintindihan ko na ang nangyayari. Hindi nakakagulat na ang cultivation base ni Ivory ay kailangan ding i-recruit. Sa kanyang kakayahan, imposibleng makasama niya ang 7 taong ito. Nakikita ko, biglang umihip ang hangin, at si Han Sanchen ay nakatayo pa rin doon, ngunit hindi tulad ni Ivory at ng iba pa, hindi man lang siya pumayag na bitawan ang nakagagalit na talukbong. Nang makita ito, biglang nagtawanan ang 7 tao. Fuck! I fucking thought this guy was so capable, but now that I look at it, isn't it a pure fool? Hahaha, oo, hindi nga ako marunong umiwas ng poison gas, cerebral palsy na talaga. Yun nga lang, halos mapuno na ang lason nitong lalaki na to. I'm thinking, this guy doesn't even have to do it himself, we just fell down on the spot. Namatay ako sa kakatawa, anong tawag dito, ang isang operasyon ay kasing bangis ng tigre, pero actually 205 lang. Napakasaya ng ilang tao. Kung tutuusin, ang lason sa pagkakataong ito ay higit pa sa ibinuhos nila sa sino man noon. Lahat ay lalaban sa hindi malay, ngunit walang ginawa si Han Sanchen, tulad ng isang baboy. Hindi. Ang pagsasabi ng oo ay isang insulto sa baboy, at ang baboy ay gagalaw ng ilang beses. Mabahong bata, pakiramdam mo ba nagsisimula ng manigas ang buong katawan mo ngayon, at hindi mo man lang maramdaman ang nakaka-infuriating energy mo? Hahaha, huwag kang matakot, huwag kang magpanik, nakakalason lang, ang malaking bagay ay mamamatay ka sa lason. Hahaha, sa pagtingin sa 7 taong tumatawa na parang tanga, nagpakawala ng mapait ng ngiti si Han Sanchen, at pasimpleng umupo na may kumpas ng puwit, na sumenya sa kanila na magpatuloy sa pagganap. Ang aksyon na ito ay tila walang anuman, ngunit sa mga mata ng 7 tao, ito ay sapat na upang matakot sila ng direkta sa lugar. Hindi para sa anumang bagay, ngunit para kay Han Sanchen, na aktibo pa rin sa sandaling ito. Siya, paano siya gumalaw? Oo, imposible, paano siya nakagalaw? Imposibleng makagalaw ang katawan pagkatapos nating lasonin. Paano itong lalaking, umupo? Hindi kaya mas magaan ang katangahang ito kaysa sa pagkalason. Kuya, gusto mo bang dagdagan ng dosis? Maraming tao ang hindi napigil ang magsalita. Nag-isip sandali ang pinuno, pagkatapos ay tumango, oo. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, halos ulitin niya ang kanyang mga lumang pakulo, at umihip ang isa pang bagzo ng hangin, at bumangon si Han Sanchen, ngunit mabilis na umupo muli. Sa pagkakataong ito, medyo nabalisa ang pag-iisip ng isang grupo ng mga tao. Kung sinabi na ang dami ng pagkalason ay hindi sapat upang ipaliwanag ito, kung gayon ngayon, ang mga ganoong salita ay ganap na hanggal. Hindi dahil sa ibang bagay, kundi dahil napakalaki ng halaga kaya napakalaki para sabihin na ang isang tao ay nalasan, at talagang walang problema sa pagkalason sa 10 tao. Bukod dito, ang 10 taong ito ay talagang mga nangungunang master. Paano kaya? Nagkatinginan ang 7 tao na may malalaking mata at maliliit na mata, at ang grupo ay medyo autistic. Isang mapait na ngiti ang pinakawalan ni Han Sanchen, at saka walang magawang umiling, kayo ba ang lahat ng ito? I'm still waiting to have a good time with you. 7 tao, nakatingin ka sa akin, nakatingin ako sa'yo, hindi ko lang alam ang isasagot. Imposible, imposible, halatang lason ka, pero bakit? Oo nga, wag mong sabihin, wala ka namang lason. Pero imposible yon. Ngumiti si Han Sanchen, sa totoo lang, depende ito sa kung paano mo ito naiintindihan. Maiintindihan mo na nalasan ako, pero mauunawaan mo rin na hindi ako nalasan. Dahil, hindi mahalaga, anong ibig mong sabihin dyan? Nagtatakang tanong ng pinuno,
To a certain extent, I didn't dodge or block. Syempre, sinipsip ko lahat ng lason sa isang hininga. Dahil ito ang kaso, kung gayon hindi ko na maintindihan kung ano ang tinatawag na lason, paano ka makakakilos kapag nalalason ka. Ngumiti si Han Sanchen, bakit hindi ka makagalaw pagkatapos mong malason? Marahil sa iba, ang pagkalason na ito ay halos nakamamatay, ngunit sino si Han Sanchen? Isa na siyang lason na katawan, paano siya masasaktan ng lason? Nang makitang si Han Sanchen ay sobrang kumpiyansa, si Ivory, na kanina pa nalilito, ay tila may naalala sa ilalim ng kanyang rhetorical na tanong. Tama yan, may lason siyang katawan, hindi niya nilalason ang iba ay nakiusap na sa kanyang ama na sabihin sa kanyang lola, kung sino ang mga ngahas na lasunin siya. Ikaw, hindi ka ba natatakot sa aming lason? Isa ka ba sa amin? Hindi maintindihan ng pinuno at napasigaw siya sa gulat. Ngumisi si Han Sanchen, sino ang kasama mo? Hindi natin mga tao. Paano ka posibleng maging immune sa ating lason? Parang ikaw lang sa mundo ang marunong mag-drugs. Han Sanchen disdain. Sa katunayan, ang pagkalason ng kabilang partido, maaari niyang ganap na basagin ito sa isang iglap. Hindi niya ito pinili, kung tutusin, pinagmamasdan niya ang lugar na kinakurious niya. Ganyan nakuha ni Ivory ang trick. Sa cultivation base ni Ivory, talagang napakahirap para sa grupong ito ng mga tao na maging malapit. Dahil sa kanyang pagbabantay at katalinuhan, talagang walang pagkakataon na ang kabilang partido ay gustong gumamit ng malilim na panlilinlang. Ngayon, malinaw na ang nakikita niya. Napaka-general talaga ng lason mo. Ang dahilan kung bakit maraming beses kang nagtagumpay ay dahil lang sa medyo palihim ang paraan ng pagkalason mo. Tama ba ako? Nang marinig ang mga salita ni Han Sanchen, nagulat muli ang pito. Ilang beses na nila itong ginawa, ngunit kung may nakatuklas sa paraan ng pagkalat nila ng lason, talagang wala ito. Karamihan sa mga tao ay talagang hindi naiintindihan kung nasaan ang kanilang mga trick, at hindi nila masabi ang mga detalye. Alam mo ba kung saan tayo nalason? Napangiti si Han Sanchen ng mapang-asar, ano ang mahirap dito? Pagkatapos ay pag-usapan ito. Tinitigan ng mabuti ng pinuno si Han Sanchen. Grabe, hindi talaga siya makapaniwalang malalaman ni Han Sanchen. Sa tingin mo ba niloloko kita? Ngumisi si Han Sanchen, pagkatapos ay tumingin sa pinuno, iunat mo ang iyong mga tainga para marinig ko ng malinaw. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!